So sa mga interesado pong malaman kung magkano ba yung pinapadala ng aking husband, well dati, fiancé ko pa lang siya nung nasa Pilipinas pa ako. Ayan, so magbabasa kami ng comments ng aming ilang subscribers. Parang gagawin na namin siyang part ng vlog namin. Pero hindi all the time ha. Sometimes. So Love will read some of the comments. You have to read the name of the person who Curiouser. Hi everyone, welcome to Zayda's Mama and Daddy's YouTube channel. Today is the 28th of May and it's 25 degrees Celsius. So ayan, katulad ng mga nakaraang araw, very warm na naman. So, andito kami ngayon sa aking mga in-laws kasi magko-collect na naman ng trees si Love. And then, chinek niya din yung kanyang mga bamboos. And again, maraming salamat po sa mga nagko-comment at nagsasubscribe sa aming channel. And sana po tuloy-tuloy lang ang pag-suporta niyo sa aming Zayda's Mama and Daddy's YouTube channel. Right, baby? Say hello. Say hello, everyone. So ngayon yun lang ang gagawin namin, mag-collect lang dito si Love ng trees, tapos i-check niya lang ang kanyang mga bamboos. Ayun, yun lang. Wala kami masyadong ganap today. Samahan niyo kami. Ayan si Love. Love, what are you doing? Collecting maple seedlings. Why? For bonsai. Tell them about your hobby of doing bonsai stuff. Well, I'm not very good at it because you gotta like stay in one place. You have to watch them every day, and I'm not around every day. I'm almost never around, so I never know what's happening with the trees. But I do what I can. I just use a timer to water them, and then once in a while I do what I can. That's it. So, ayan ang paligid ngayon sa dito sa town kung nasaan kami. Specifically sa place ng aking mga in-laws. Very nice ang weather. And green na ang paligid. So ito ang ating pa-OOTD today. Ito yung nakuha ko dun sa thrift store. Itong top na to, tsaka itong jeans na to. Parehas Old Navy. Yung jeans, medyo malaki siya. Pero ito na yung pinakamaliit size 0. I need to collect this chair. Ha? I need the chair. So ayun. Cute naman, di ba? So sa mga interesado pong malaman kung magkano ba yung pinapadala ng aking husband, well dati fiancé ko pa lang siya nung nasa Pilipinas pa ako. Share ko sa inyo. So nung nasa Philippines pa ako, nag-work ako noon. So nung time na yon, nung nagkakilala kami, hindi siya nagpapadala kasi nga syempre may work naman ako. Pero nung nanganak na ako kay Zayda and kailangan ko na mag-stop mag-work, yun, dun siya nag-start
magpadala ng pera sa akin. Kung magkano, depende siya. Paiba-iba. Pero minsan sa isang buwan nasa 35 to 45,000. So kasama dun yung mga bills na kailangan kong bayaran and yung mga pangangailangan ni Zayda. So minsan umaabot din ng 50k. Tapos meron akong isang friend sa TikTok, tinanong niya kung since kailangan kong tumigil sa work, kung binibigay ba ni Richie yung same amount ng sinasahod ko sa work ko before. Sabi ko hindi. Kasi kung ano lang naman yung kailangan ko and kailangan ni Zayda, yun lang yung hinihingi kong pera. Kasi dun, nung nag-work ako, medyo matagal na ako dun sa company na yun, sa JP Morgan Chase. 14 years ako nag-work doon. And kung familiar naman kayo dun sa company and sa Philippines, alam nyo naman siguro na medyo okay yung sweldo doon. So hindi po ako nagmamayabang, nagsasabi lang po ako ng totoo. Kaya marami rin ang gusto makapasok doon sa company na yun. So since 14 years ako doon, medyo okay talaga yung sweldo ko. And hindi ko naman hinihingi sa kanya na ibigay niya din sa akin yung saktong amount ng sinisweldo ko every month doon sa company. So yung sabi ko lang is kung ano lang yung kailangan ko and kailangan ni Zayda. So malaking sacrifice talaga din sa akin na mag-stop sa pag-work. Pero syempre ito yung pinagdasal ko talaga na magkaroon ng sarili kong family and hindi ko ipagpapalit yun doon sa trabaho ko. I mean, nag-work na ako ng 14 years. I think that's more than enough. And I've been single for like a long time. And siguro tapos na ako doon. Andun na ako sa era ng pagkakaroon ng sariling family. But I'm very happy and contented naman with my life. Hindi kami mayaman, pero sobrang saya ko. And sobrang kontento ako ngayon sa buhay na meron kami. So ayun, yun po yung amount na pinapadala sa akin ni fiancé ko noon, husband ko na ngayon, nung nasa Philippines pa ako. So next, kung gusto nyo malaman kung binibigyan niya ba ako ng pera na andito na ako sa US, sa next video, i-share ko sa inyo. So andun si Love sa may banda doon, doon, sa area na yon. May inaayos siya doon. Andun din yung aking mga in-laws. Nahiya ako mag-vlog doon kasi andun yung aking mga in-laws. Pero alam naman nila na nag-vlog ako. Yung father-in-law ko nga, meron din siyang YouTube channel about hunting and fishing. Pero nahiya pa rin kasi ako mag-vlog sa harapan nila. So ayun po. Tapos hindi ko alam kung nakikita nyo, ayan o, ang daming lumilipad-lipad na mga tutubi, dragonfly. Yung huling kita ko ng tutubi sa Pilipinas, nung bata pa ako, siguro mga elementary ako. Tapos nawala na sila kasi dumami na yung mga tao kung saan ako lumaki sa Philippines. Pero dito ang dami, sabi ni Love, ano daw yan, normal daw na makakita ng mga dragonfly or tutubi pagka summer. Tsaka ano, tawag dyan, butterfly. Kaya maganda din dito tumira sa countryside. Yan, very ano, mapapalapit ka sa nature. Binigyan si Zayda ng aking father-in-law nito. Huh? Pop. I'm talking to the camera, no? Siti yum. Bagay na bagay sa weather. Kasi mainit. Pero syempre, iba pa rin naman ang init sa Pilipinas at init dito. Sobrang init na ngayon sa Pilipinas, diba? Umaabot na akong 40 plus degrees Celsius. Ngayon ba? Pero yung last time na nakausap ko nanay ko kahapon, maulan daw. Para may bagyo. Oh no! Ang daming mga lumilipad-lipad na ano. Mga
insekto. Pero normal na yun dito kasi nga nasa countryside. Go. There's a horsefly, and if it bites you, it's gonna hurt. Will it get infected? No. But I thought this pimple. Will it kill you? Will it kill you? Not really. No. It just hurts. So yan yung ginagawa nyo. Ganito lang ang aming buhay dito pag day off niya. Ayun yung aking mother-in-law. Nagtatanim siya. Tapos yun yung tractor ng aking father-in-law. Sipag nila dito, no? Kaya ganyan si yung husband ko. Dahil siguro nakuha niya din sa kanyang mga parents. How many are you going to make, love? Are you going to fill this up? Just this many. However many I have here. Grumpy si Zara. Inaantok na ata siya. Look at the camera. Yum yum. Nap time na kasi niya ngayon. Ano oras na ba? Magwa 1 PM. Ayan. Is it yum yum? Tingnan nyo, merong ano. What do you call that, love? Oh, it's an inchworm, but it's not inching. They're supposed to like move kind of different than that. Baby, what's the matter? You don't like the inchworm? Yan si love. Mahilig sa mga ganyan. Okay, love. So, ito yung mga maple trees na gagawing bonsai na, love. No. I'm telling them that these are the maple trees that you are going to... Ano ba yan? Napakahirap talaga mag-English. To convert into a bonsai plant. They already are. A bonsai is just a tree in a pot. This is a tree in a pot. So they are now bonsai. They're not really a bonsai yet. They are technically. They're just not good. And they're probably gonna, half of them are gonna die. Pinagawa ni Richie at ng aking father-in-law ng swing dito si Zara. Kaso natatakot naman si Zara sumakay. Iyak ng iyak. Pero hindi ko alam kung dahil inaantok lang siya or natatakot siya. Kasi yung last time na pinasakay namin siya, yung first time pinasakay namin siya sa swing, gustong gusto niya. Yung second time, kasi kakagising niya lang, nung pumunta kami doon sa beach, iyak din siya ng iyak. Tapos nung tinry namin siya isakay dyan, yun, iyak din siya ng iyak. Natulog na si Zara. Inaantok nga talaga siya. Kasi ito yung oras ng kanyang nap time. Kaya ano siya, cranky. Hindi maganda tong dress niya na to. Cute siya tingnan, kaso may mga pad-laters na ganyan. Tapos dumidikit siya sa skin ni Zara. Baka lagyan yung eyes niya. Hindi ko na nga ito isusuot sa kanya ulit. Kala ko hindi fall off yung mga glitters.
umalis ang aking mother-in-law and father-in-law. Pagkatapos nilang magtanim ng mga halaman dyan sa kanilang garden, umalis sila. Yung father-in-law ko para dun sa kanyang business. Mag-work daw siya. Ganun sila kasi sipag. Tapos yung mother-in-law ko, hindi ko alam kung saan ba siya pupunta. Tapos yan si Zaira. Tingnan mo yun man ang aming kulay. Magkaiba. Huwag napansin ang kilikili ko. Nakikita kasi sa camera. Itim ba? Hindi naman masyadong maitim. Yung kulay namin kapit gatas. Buti na lang nakuha niya ang kulay niya sa kanyang tatay. Ay, bumalik na. Bumalik pala yung aking mother-in-law. May binuntahan lang siya sandali. Ayan, sa magbabasa kami ng comments ng aming ilang subscribers. Parang gagawin na namin siyang part ng vlog namin. Pero hindi all the time, ha? Sometimes. So, Love will read some of the comments. You have to read the name of the person who. Curiouser1 says, hi, new subscriber here. Love how simple and humble your family is. You are lucky to have hard-working husband who's bonus good-looking pa who prioritizes his little beautiful family. Stay humble even if your YouTube channel reaches 1 million subscribers. That'd be the day. But I'm not really humble anyways. I was not humble to begin with. Just keep on reading. Keep on vlogging because you're doing good at it. All the best as you embark on this new journey of life as a vlogger, Mom. May God bless you and your beautiful family. So thank you so much po, Curiouser1. There's another one. You read that. Sipag nga asawa mo magalaman and ang gagandang nabili mong clothes. Thank you so much. You look nice in your clothes, right? No, she's all saying that you're very hardworking. You're very hardworking in gardening. What's the name? J-Lo. Your husband is diligent in gardening. Buti na may translation, Diligent gardening and the clothes you bought are beautiful. What's her name? J-Lo. Serle. Hindi ko sure. Sorry po kung napapronounce ko ng mali. He looks like actor Troy Montero. Can you tell us next how you met your husband? Liza Bernabe. Love, you look like Troy Montero. Why don't you tell her how you met your husband? I'm gonna tell her in the next videos. Actually, meron na po akong mga videos na pero i-share ko ulit sa inyo next time. We did that already, but we'll just make the same video multiple times. We're just gonna share it in one of our videos. It's not really, doesn't really matter. Love, you have to say thank you to them. They were saying you look like a Filipino actor, a Filipino-American actor. Okay. Thank you very much. Wala na. So, ayun lang po for today's vlog. Tulog pa si Zaira. Wala naman kami yung masyadong ganap today. Kakain kami doon sa aking, mga in-laws. Kain daw kami doon. Kasi may food na prepare ang aking mother-in-law. So, ayun lang po for today's vlog. Again, maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa aming channel. That really means a lot to us. And, ayun, see you again on our next vlog. Bye!